talaga kasama na nanahimik si Marilyn. Pero ayaw mo pa rin siyang tantanan. Pinahiya mo na nga yung tao eh. Tapos, siniraan mo pa siya sa daddy mo? Kawawang Marilyn nga naman. Kaya gagawin ko ang lahat para rin masira ang buhay niya. Hindi ko mapapalagpas to. Kasi kahit saan angulo mo tingnan, Marilyn, maling-mali si Darlene. Been doing a lot of thinking at naisip ko, dalhin sa Manila si Darlene. Doon na mag-aral. Kapag inutos ni Mama, kailangan masunod. Sige na, ayusin mo na yung gamit mo dahil aalis na tayo sa resort. Hello, Jerome? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Pwede ba tayo magkita? Saan gusto kong saksak mo dyan sa isip mo? Tantanan mo si Marilyn. Tantanan mo ang best friend ko. Tingnan mo ang sarili mo, Darlene. Tingnan mo yung puso mo. Wala nang ibang laman yan kundi galit. Wala ka nang ibang gustong gawin kundi ang maghigante. Sa tingin mo, lalaki pa magtsatsaga sa'yo kung ganyan ang ugali mo? Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Jerome. Jerome, sabihin mo sa akin na mali yung hinala ko. Sabihin mo sa akin na hindi mo pinuntahan si Darlene at hindi mo siya kinumpronta. Jerome, magsalita ka naman. Huwag mo naman ako gawin mga hula. Sige na, sabihin mo sa akin. Ano ba nangyari? Tinapos ko ng lahat sa amin ni Darlene, Marilyn. Hindi magagawa ng Darlene na nakilala ko yung ginawa niya sa'yo. Ang laki na ng pinagbago niya. Mas gustuin ko pa na hindi na kami magkabalikan. Sinabi ko sa kanya magkalimutan na kami. Jerome, pasensya ka na. Hindi ko naman gusto na madama yung relasyon niyo sa away namin ni Darlene eh. Wala kang dapat ipag-sorry, Marilyn. At sa pa, wala akong kasalanan. At best friend kita. Hindi ko hahayaan may mga api sa'yo. At kung meron mamang api sa'yo, sabihin mo lang sa akin, Marilyn. At akong bahala. Ganun ka kahalaga sa akin. Salamat, Jerome. Pero ikaw lang naman kasi inaalala ko eh. Alam kong masakit para sa'yo yung desisyon mo. Huwag mo ko alalahanin, Marilyn. Mas mabuti na rin siguro yung ganito. Siguro hindi talaga kami ni Darlene para sa isa't isa. Sa'yo, ano bang problema mo, ha? Bata ka! Problema ko? Ha? Kayong lahat ng problema ko, ikaw si Marilyn! Huwag ko sasagutin ng ganyan! Sumusobra ka na! Ano? Wala kang gagawin? Hayaan mo na lang pagsaktan niya ako. Baka gusto mo sabihin ko sa kanya yung sikreto mo. Ano ba yung sikretong yan? Giselle, ano ba ang hindi ko alam? Mars, yung tubig, oh! Ano, tulalay ka na naman. Huwag mo sabihin, iniisip mo na naman si Darlene, ha? Kasi Mars, hindi talaga maalis sa isip ko yung huling sinabi sa akin ni Darlene nung sinumbatan niya ako at hindi ako nakapili sa kanilang dalawa. Yan. Anak ko si Darlene pero... Oh, hindi mo pwedeng pakawalan si Marilyn. Sabihin mo ng masama akong ina at hindi ko napagbigyan ng tunay kong anak pero... Mars, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya mawala sa akin si Marilyn. Naiintindihan kita, Marcy. Natural lang naman natanggihan mo yung gusto ni Darlene, ano? Hindi naman pwede basta-basta baliwalain mo si Marilyn. Lumaki yan sa'yo. At alam mo yan, sa utak mo, sa puso mo na yan talaga ang tunay mong anak. Si Giselle talaga may kasalanan lahat ng to eh. Siyang dapat sisihin. Dahil sa makasarili siya, inuna niya yung sarili niya, yan ang nangyari. Nagulong buhay ng mga bata. Kung hindi niya ginawang pagpalitan ng mga anak namin, di sana masaya kami ni Darlene ngayon at hindi ko na kailangan itago pa kay Marilyn ang katotohanan.
na kaya nagre-rebelde tong si Darlene, dahil lagi ko napapagalitan. Kaya mama, bigyan na lang muna natin siya ng space para hindi ma-stress yung bata. Space? The more you're giving me reason to think, Giselle. Bakit parang bumabaliktad yata ang mundo sa inyong mag-ina? Mama naman, huwag naman ho kayo maparanoid. Sa akin lang naman, ayoko na lang naman na lumaking paurong tong si Darlene. Pag hinigpitan natin ang hinigpitan, lalo magbawala yan. Kaya ang kailangan niya gaaling sa atin, understanding. Ako pa ang paranoid. Bahala ka. Kung ano man ang ginagawa mo, kapag hindi mo na kaya ang babaeng yan, huwag mo akong lalapitan. Hindi mo dapat ginawa yun. O ngayon, maghihinala na yan. At kilalang-kilala ko yung babaeng yan. Hindi yan titigil hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Hindi ko na problema yun. Problema mo na yun. Tanga! Anong hindi mo na problema yun? Kapag nalaman niya ang totoo, itatakwil ka niya. Lalo na kapag nalaman niya na anak ka ni Perlita. Tatakwil ka niya, tatakwil niya ako. Kaya ikaw, ha? Yang katangahang ginawa mo na yan, ayusin mo yan! Gawan mo yan ng paraan! Pare, ang tindi pala ng sinabi mo kay Darlene, ha? Pero nagtataka ako di ba mahal mo yun? Ba't ganun na lang na gusto mo na siyang talikuran? Ikaw, pabalikan mo pa ba yung ex mo kapag sagad-sagaran na yung kasama na ugali? Siyempre, hindi. Yun naman Hassle pala yun, eh. Ano ka ba? Chong, may naisip lang ako, ha? No. Alala mo na nag-friendship over kayo ni Marilyn? Brad, ginawa mo lahat para masuyo siya. Samantalang tong kay Darlene, disidido ka ng makalimutan na siya. Gusto mo palabasin? Baka nga totoo yung kasabihan na love moves in mysterious ways. Di kaya nalilipat na yung feelings mo kay Darlene, ngayon kay Marilyn. Ew! Sira ulo. Tapusin na lang natin yung trabaho. Pwede naman mangyari yun, Tama na, please. Kaibigan mo naman. Parang awa mo lang. Lagi naman kayo magkasama. Hindi ko hahayaan may mga api sa'yo. At kung meron mga api sa'yo, sabihin mo lang sa akin, Marilyn. At akong bahala. Ganun ka kahalaga sa akin. Ayan ka na naman, Marilyn eh. Binibigyan mo na naman ng ibang kulay yung kabaitan sa'yo ni Ijro. Magkaibigan lang kayong dalawa. Kontento ka na lang doon. Bakit nga ba wala pa si Inay? Nay, tulog na tayo. Beauty rest na kayo. Malay nyo, ngayong gabi, tumalab sa atin yung beauty rest na yan. Sige anak, mauna ka na. Susunod na lang ako. Nay, mukhang malalim po yung iniisip ko kanina. May problema po ba kayo? Wala anak. Gusto ko lang magpahangin. Nay naman, parang di ko kayo kilala. Alam ko kung meron kayong problema. Kaya sabihin nyo na sa akin, ano po ba yun? Sumagi lang sa isip ko si Darlene. Naisip ko lang kung kamusta na yung lagay niya. Nay, huwag na kayong mag-alala sa ibang tao. Sige kayo, magkaselos ako niyan. Ako yung nandito tapos iba yung iniisip mo. Alam mo anak, napakaswerte ko talaga ikaw naging anak ko. Napakabait mo. Siyempre naman, Nay. Mabait ako kasi mabait yung nanay ko. Sino pa ba? Eh di kayo. Sa inyo ako nagmana eh.
Oo, anak. Nagpana ka nga sa akin. Nung nakaraan, wala kang naibigay sa akin. Tapos ngayon sasabihin mo wala ka pa rin pera? Ano to, lokohan, Aida? Ha? Romy naman eh. Alam mo naman wala akong trabaho ngayon, di ba? Saan ako kukuha ng pera? Nahiya naman ako kay Jerome na humingi. Kabubukas lang ng restaurant dun eh. Kailangan kong dumalahin siya ng pera dahil hinahanting na nga ako eh. Nang pinag-utangan ko doon sa basugalan. Kapag hindi ko sila nabayaran, itutumba nila ako. Alam mo ba yon? Ikaw naman kasi sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung pagsusugal mo, di ba? At tigas-tigas din naman kasi... Huwag mo na akong sermonan! Mag-isip ka kung paano kakakita ng pera kung saan ka hahanap! Minsan nabanggit mo sa akin na may sikreto kang hawak ng mga karbonel. Sabihin mo sa akin na pwede natin gamitin nun para makakuntutan natin sila. Romy, sa akin na lang yun. Baka mamaya lalong madismaya yung mga karbonel kapag nalaman nilang may ibang nakakaalam ng sikreto. Tapos hindi nila babayaran yung katahimikan ko pag alam nila na mayroong ibang pwede magsabi. Bahala ka. Basta siguruhin mo na meron kang makukubrang malaking halaga. Dahil kapag hindi, iiwanan kita. Walang silbi sa akin ang asawa na hindi ko pinakikinabangan. Iiwanan kita. Alam mo, sinabihan na kita eh. I already told you that Jerome is bad news. Pero pinatulan mo pa rin. Hindi naman siya ganun na nagsisimula pa lang kami. In fact, alam mo, sobrang bait niya noon. Pero alam mo, simula nung dumikit siya dyan sa Marilyn na yan, nilason niya na yung utak ni Jerome. Kaya yan, tuloy, ay makipagbalikan sa akin. Well, now that your dad and Lola are sending you to Manila, 0 chances na ang reconciliation between you and Jerome. Tapos ang ginawa niya sa akin, ayoko na rin sa kanya, no? My only focus now is makapaghiganti ako kay Marilyn. So, anong plano mo ngayon para makaganti ka sa kanya? Hindi naman ako nagmamadali. Hayaan ko siya na i-enjoy ang kanyang peace and quiet. And when she least expects it, titirahin ko siya. She's never gonna know what hit her. Sino to? Tita Charito, si Aida po ito. Wala akong panahong makipag-usap sa mga traidor na katulad mo. Goodbye. Sandali lang, huwag niyo ibaba ang telepono. May sasabihin ako. May alam ako tungkol kay Giselle. May nalalaman ako tungkol sa manugang niyo. Ano ba naman, Aida? Lumang tugtugi na yan. Ang tagal-tagal mo nang binabandera yung sekreto na yan. For all we know, ginagamit mo lang yan para makaganti ka kay Giselle kasi nilaglag ka niya. Aminado ako na talaga nagagalit ako kay Giselle dahil siyang may dahilan kung ba't ako nakulong eh. Pero tita, totoo na may nalalaman ako. At eto ha, hindi lang tungkol kay Giselle. Kasama din ang apo niyo, ang tagapagmana na si Darlene. Hayop ka! Huwag mong masama-sama rito si Darlene, ha? How I wish hindi siya kadamay, pero kasali siya, tita eh. Paano yan? Sige. Nakikinig ako. Aber, ano ang sikretong yan? Nakakagulat ang impormasyon na alam ko, Tita Charito. At pag nalaman to ng iba, sigurado akong masisira ang pangalan ng Carbonel. Tama na ang sales talk, Aida. Diretsahin mo na nga ako. Ano nga ang sikretong yan? I'm sorry, Tita Charito, pero hindi libre impormasyon na alam ko. Bayaran niyo muna ako. Tita, mura lang naman eh. 10 milyon. Tapos, ibibigay ko sa inyo ang impormasyon na kailangan ninyo. At hindi niyo na rin ako makikita. Kailangan niyo yung gawin dahil pag hindi niyo ginawa yun, pupunta ako sa press at sasabihin ko ang baho ng buong Carbonel. Hibang ka ba?
O iniisip mo na ako ang hibang? Bakit ako magbibigay ng 10 milyon? Na hindi ko naman alam kung totoo ang sinasabi mo o hindi? Tita, sorry, pero kailangan mo lang talaga magtiwala. Alam mo, kailangan mo talagang gawin yan dahil... Pag hindi, masisira ang pangalan ninyo. Pati ang buong negosyo nyo. Let me think it over. Kakausapin ko si Ziggy regarding this. I'll get back to you. At kapag napatunayan ko na ikaw nanloloko lang at gusto mo lang akong hututan, buhay ang kapalit mo, Aida. Believe me, tita. It's worth your time para sa offer ko. Pero tita, wait lang. Don't take long dahil pagka hindi nyo ginawa yan agad, pupunta talaga ako sa press at malalaman nila ang buong sikreto ng mga Carbonell. Magmamadali silang malaman yun. Nay, sino yung kausap niyo? At anong sikreto ng mga Carbonell? May kinalaman ba dyan si Darlene? Jerome, kailan ka pa natuto na makinig ng usapan ng iba? May kausap lang ako na supplier dun sa business noon kasi parang may nag-overpricing yung kay Ziggy. Nay, huwag niyo nang pakialaman yung mga Carbonell, lalo na sa negosyo nila. Kapag nalaman pa nila yan, pag-iinitan pa nila kayo. Matatapos din to. Text niyo na lang ho ako kung may dagdag pa ho kayong order. Sige ho, salamat. Anay, pag dinerecho po ba ito? Ito po yung papuntang Barangay Mayhay? Opo. Teka. Di ba ikaw yung kaibigan ni Giselle na noon Rodora? Ako nga ho. Pero wala ho akong interest sa kanya at ayoko na rin ho siyang makita. Hindi mo naman na siya talaga makikita kasi mapupunta na siya sa Manila kasi nilipat siya ni Madam Charito para dun sa barong business nila. Mabuti naman ho kung ganon. Para ho nababawasan din dito ang mga masasamang tao sa lugar namin. Yan, pararating ko. Papunta na rin naman na sila ng Manila ni Darlene Kasama si Darlene. Ang dinig ko, doon na siya mag-aaral ng college. Kung hindi ko pa nakabungguan yung doktor, hindi ko pa malalaman pala masamang balita. Mais, baka naman magbabakasyon lang sa Maynila yun. Hindi. Doon na daw ipagpapatuloy yung college niya. Ibig sabihin nun, 3 hanggang 4 na taong ko siyang hindi makikita. Masyadong matagal yun. Hindi ko kakayanin. Oo nga, Mais. Lalo na pag nakahanap yun ng trabaho doon. Hindi na talaga babalik ng resort yung anak mo. Hindi ko maaatim na umalis yung anak ko na may sama ng loob sa akin. Kailangan may gawan akong paraan. Anong balak mo? I don't think we should trust Aida, Mama. Sigurado ako, pera lang ang habol niyan. What if she is telling the truth? Hindi ko itataya ang pangalan nating Carbonell, ang ating mga investments, lang dahil lang sa chismis na sekretong yan. Sige, Mama. Tell me. What could she possibly know that's worth 10 million pesos? I don't know. Pero nag-aalala ko. Lalo na ang iba ang kinikilos ng mag-ina mo lately and she is claiming, na hindi lang si Giselle ang involved sa chismisang sikretohang ito. Pati raw si Darlene and I am so worried about that. Mama, masyado ka lang paranoid. At alam ba kung sino nakikinabang sa mga suspicion mo? Si Aida. Huwag mo na lang pansinin yung babaeng yan. She's just desperate for money. I wanna know the truth. I want peace. Gusto ko malaman kung anong sikreto ito. Mama Josie! Hoy! May dala ko para sa inyo. Wow! Specialty po yan sa restaurant ni Jerome. Gusto po namin patikim sa inyo. Sana magasal niyo. Ang sweet-sweet mo naman, be. Dinalan mo pa ako. Touched ako. Ay, siya nga pala, Mama Josie.
dumaan po ba dito si Inay? Kasi may usapan kami na dito kami magkikita kasi ilibre ko siya sa sine para naman malibang siya tapos makalimutan niya yung mga problema. Nanay mo? Hindi pa dumadaan dito yung nanay mo eh. Ah, ganun po ba? Saan kaya yun? Teka lang. Mama Josie, yung basket na ni Inay, ibig sabihin galing siya dito. Ha? Ah! Oo nga! Sa nanay mo nga pala yan, no? Oo nga! Oo nga pala. Dumaan kanina. Pero hindi ko na alam kung nasan siya ngayon eh. Sus! Ito naman, alam naman yung nanay mo, di ba? Reyna yan ng rampahan. Mama Josie, konting practice pa. Hindi uubra sa akin yung acting mong yan. Nasaan po si Inay? Alam kong alam nyo kung nasaan siya, kaya sana sabihin niyo naman sa akin. Nasaan ba si Inay? Sumugod doon sa resort, pinuntahan si Darlene. Mama Josie, huwag yung sabihin alam na niya kung anong ginawa sa akin ni Darlene. Mama Josie naman eh. Tumawag sa akin yung sekretarya ni Tita Charito at papunta na daw dito. Oo, Romy. Mukhang kumagat naman ng mga karbonel sa mga plano ko. Ay, sa wakas, makuha ko na rin kung ano yung sa akin. Pakakaganti na ako kay Giselle. Sige. Nay! Hoy! Nay! Ano ginagawa mo dito? Pinagbawalan ka ng pumunta dito, di ba? Alis na! Susunduin ko lang yung nanay ko. Alam ko nandiyan sa loob. Di nga pwede! Nay! Lumabas ka na dyan! Di pwede, huwag ka na Uuwi makulit. tayo! Hindi! Alam, hindi ako Malis ka na, aalis malis ka na. hanggat hindi ko kasama nanay ko. Papagalitan ako sa ginagawa mo eh. Sige na! Tawan mo nga ako! Nay! Di Nay, nga umuwi pwede. na tayo! Huwag mong gawin yan! Wala nga dyan yung nanay mo eh. Sige na! According to my doctor, hindi ako dapat nagpupunta sa mga ganitong lugar kasi gagalisin ako. Kailangan ko lang talagang makipagkita sa'yo dahil gusto ko talagang malaman kung ano yung sikretong impormasyon na gusto mong sabihin sa akin tungkol kay Giselle. Aida, ano yun? Nahihirapan akong paglabanan ng lungkot. Lalo na ngayong alam ko nang luluwas na siya ng Maynila at doon titira at mag-aaral. Ayaw naman nila tayo makapiling eh. Ako, natanggap ko na si Perlita pinili niya si Marilyn. Maybe you should do the same. Magkakasama tayo ulit dun sa event. Magpapanggap na naman tayo mag-boyfriend. Sorry din kasi pati ikaw nadadami ka sa kalokohan ko. Bakit kasi hindi na lang natin totohanin? Kilala mo ba yung guy dun sa TV? Siya daw yung boyfriend ni Marilyn. Everyone, listen up! This ugly and pathetic girl has been fooling all of us dahil hindi naman talaga sila ni Harry. Nagpapanggap lang siya. Niloko niya tayong lahat.